Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1106 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin, pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito sa papalapit na barko. Di natin malaman kung kakampi ba to o kaaway. Sinabi nga ng nandun sa barko na yon na talaga daw palang ginawa nila yung pag-atake sa isla. Punta tayo sa loob. Si Luffy nga dito ay okay na at naubos na nito lahat ng pagkain at bumalik na din ito sa dating laki ng katawan niya na talagang nakarecover na. Itong mga marines naman ay nagulat dahil ang dami daw ng kinain ni Luffy at natunaw nga daw agad yon sa tiyan niya. Paano daw nangyari yon? Saka medyo lumayo daw sila dyan kay Luffy kasi nga baka daw pati sila makain nun, at dahil nga nasa loob pa yung ibang marines ay syempre damay sila sa Buster Call. Kaya yun, natatamaan sila ng mga pagsabog at kumakalat na nga yung apoy sa isla. Si Luffy naman dito naghahanda na sa gear pip niya. Sabi nga nung isang marine na kailangan na nilang umalis doon at wag nga daw silang matakot kay Luffy kahit emperor pa yan. Posasan lang daw nila ng sea stone yan, okay na. Nakatangsin at napunta tayo sa labas na patuloy pa din yung pagbomba ng mga barko ng marine sa isla. Wag nga daw tigilan yung pagbobomba hanggang mawasak daw nila yung isla. Sa loob ulit, nasa ere pa din yung mga bida natin at nakatutok sa kanila yung mga pasipista. Si Vegapunk nga ay biglang tinawagan si Atlas at sinabi na dapat malaman na daw ni Bonnie. Sabi naman ni Atlas ay oo daw. Si Sanji naman dito ay nakaabot na doon sa taas para nga sagipin sila Bonnie. Sinabi nga ni Atlas kung ano man yung utos ni Vegapunk at nang marinig yon ni Bonnie ay eto na. Sinigaw ni Bonnie na tumigil daw yung tatay niya, wag nga daw ituloy yung pag-atake at tulungan daw sila na makaalis sa isla. Na narinig lahat ng mga nakatutok na pasipista. Merong mga marines na nanood doon at may isa na nakapansin na sumigaw daw si Bonnie, pero di nila maintindihan dahil nga maingay sa loob. Nang marinig yon ng mga pasipista na nasa loob man o nasa labas, biglang nag-iba yung tutok ng mga yon at napunta sa mga marines. At ayun, tinadtad ng mga laser beam lahat ng mga marines, lalo na yung mga nasa labas. Winasak lahat ng mga pasipista yung mga nakita nilang barko. At ayun, nagkagulo na. Nagtraidor na nga daw yung mga pasipista. Nakita yun ni Saturn at gulat na gulat to. Nagpatuloy yung mga pasipista sa pag-ubos sa mga marines sa isla at dito na nga may sinabi si Vegapunk. Sabi nga nito kay Bonnie na meron daw siyang iniisip lagi kaya hindi siya makatulog. Na makita nga daw niya si Bonnie na mapatay ng sarili nitong tatay. At ganun din daw kay Kuma na mapatay nito yung mahal niyang anak. Hindi nga daw niya masisikmura yon at yon daw yung rason kaya sinigurado ni Vegapunk na lahat daw ng mga clone ni Kuma ay prinogram niya na sumunod sa utos ni Bonnie. Lahat daw ng utos ni Bonnie ay masusunod at siya ang pinakamataas dito. At kahit na yung mga nasa ibang parte pa ng mundo na pasipista, siya pa din ang susundin. Hindi daw mahalaga kung buong planeta pa yung makalaban ni Bonnie dahil si Kuma nga daw ay laging nasa tabi ni Bonnie kahit anong mangyari. At yun daw yung pinakamakasariling ginawa ni Vegapunk na alam niyang may mabigat na kabayaran. At ito na nga, dahil dun sa ginawa ni Vegapunk na nakita yun ni Saturn, kaya tinusok nga nito si Vegapunk sa likod na tumagos sa katawan nito. At doon na nagsigawan yung mga bida natin na yung pinakamahalagang itatakas nila sa isla ay baka mamatay pa. Kasabay nung pag-atake ni Saturn kay Vegapunk ay inutos nito kay Kizaru na patayin na lahat ng nasa isla. At hindi naman umangal si Kizaru, mabilis tong pumunta sa taas at pinaulanan ng laser beam yung mga bida natin. Karamihan nga dito ay tinamaan. Si Atlas, si Franky, si Kuma, si Sanji. Si Bonnie lang ang hindi. Kaya si Kizaru nga biglang huminto doon sa harap nila Kuma at Bonnie at sinabi na sisiguraduhin daw nito na tatapusin niya yung dalawa sa isang atake lang para magkasama sila at wala daw mararamdaman si Bonnie. Pero eto na, bigla na lang nagulat si Kizaru dahil lumitaw si Luffy sa gilid niya at ayun, sinuntok nito yung admiral ng sobrang lakas at tumalsik pailalim. At dito na nga napansin ni Bonnie na medyo nag-iba yung mood ni Luffy at napatanong to na ano daw nangyari kay Luffy. Tawa na lang ng tawa si Luffy dahil nga naka-gear pip na to at sinabi nito kay Bonnie na pagkatapos daw niyang kumain ay nasa full power na siya ulit. At ngayon nga daw, bakbaka na ulit. Bumagsak na yung mga bida natin at okay naman sila dahil ginawang goma ni Luffy yung sahig. At hindi lang sahig yung naging goma dahil yung buong isla nga daw ay tumatalbog. Kasi nga napansin ng ibang marines na nasa labas. Pagkatapos ng paglabas ni Luffy, si Kizaru nga ay medyo hilo dito. Si Saturn naman ay nagulat dahil nakita niya si Luffy na nasa Nika form. Si Bonnie naman ay agad lumapit kay Vegapunk at sinabi na kailangan na daw nila umalis doon dahil baka mamatay silang lahat.
nakatangsin dito sa Ancient Robot dahil narinig na naman nito yung Drums of Liberation at ngayon nga medyo gumagalaw na tong Ancient Robot. At syempre hindi lang ito yung nakarinig, pati si Bonnie naririnig yun at naalala niya yung tunog at yung kwento ni Kuma tungkol kay Nika at ang pagsayaw nila doon sa tugtog. Makikita natin dito si Bonnie na nakatulala lang kay Luffy. Napansin yun ni Vegapunk, sinabi nga nito na sabi na hindi pa din daw napagtanto ni Bonnie ang lahat. Kahit nga daw siya noon hindi makapaniwala, pero nung makita niya ng harapan itong si Luffy na ang batang nakakuha ng atensyon ni Kuma ay ang Sun God na si Nika. At dito na nga napaluha si Bonnie sa narinig niya. Sabi pa ni Vegapunk na tama daw si Kuma. Yung Buster Call daw ay napakaliit lang na problema kay Nika dahil yung mga tao sa buong mundo ay matagal na nga daw inaantay yung pagbabalik ni Nika sa loob ng ilang daang taon. At nakatangsin dito ulit sa labas at makikita natin dito yung paparating na barko na sobrang laki. Nasa northeast coast ito ng isla. Nagre-report na nga yung ibang marine dahil nga doon sa barko. Akala daw nila patay na yung mga yon dahil 100 years na daw yung nagdaan. Wala daw duda sila yon. Hindi daw humihinto yung barko at ano daw ang ginagawa nila sa isla. Takot na nga yung mga marines dahil diretso lang yung andar ng barko. At dahil doon nagpaputok na yung mga to at nasabi nila na bakit andun daw yung mga higante na yon. Bigla naman nagsalita yung isa dito at sinabi na bakit daw nila natatanong yung ganon. Sabi nga nung isang giant, di daw ba nila alam na meron daw mga bagay sa mundo nila na hindi mapipigilan. At ito na, yung mga giant na dumating ay sila Drogi at Brogy ng Giant Pirate. Sabi nga ni Drogi dito na nagpunta daw sila doon para i-rescue si Luffy. Patawa-tawa lang tong dalawa. Sabi naman ni Brogy na o dapat daw ba tawagin nila si Luffy na Sun God. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman ang nakita natin. Ito na ang napakalupit na rest back ng mga bida natin. Okay na si Luffy at napatahimik naman ito si Kizaru. Si Saturn medyo natakot na naman dahil andyan na ulit si Luffy at nasa Nika form pa. Nakita na din ni Bonnie si Nika at dumating na yung pinakamalupit na rest back nila Luffy. Ito nga si Drogi at Brogy. Sila lang kaya yung dumating o yung buong Giant Pirate yung andon? Malalaman natin yan sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!